Kayo po ay nanonood sa UCF TV. Praise the Lord! How good it is! Come on and sing! How good it is to give thanks unto the Lord. Lord, we give thanks to you. How good it is Oh, it is to good. give thanks unto our God. Oh, he heals the brokenhearted, binding up their wounds. It is good To bless His holy Let's name. sing it again. Oh, how good it is to give thanks unto The Lord. We give thanks to you. How good it is to give thanks unto our God. Hallelujah. Oh, he heals the brokenhearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. Come on, we give thanks. Oh, we give thanks unto our Jesus. And with our heart of gratitude, we give you praise. His mercy shall endure forever. We worship you, Lord. And I will worship Him all of my days. How good it is! How good it is to give thanks unto The Lord. Oh, How good it is to give thanks unto our God. oh, he heals the brokenhearted, binding up their wounds. For the last time, To bless His holy name. oh, we give thanks. Oh, we give thanks unto our Savior. And with our heart of gratitude, We give Him praise. we give you praise. Mercy shine. Your mercy and grace Endure forever. endures forever. And I will worship Him. All of my days. How good it is! How good it is to give thanks. Unto the Lord. How good it is! To give thanks unto our God. We give praise to you, Oh, Lord. He heals the brokenhearted. Binding up the wound. Binding up their wounds. Yes, Lord. It is good to bless His holy name. Come on, let's bless the name of Jesus. God bless His name. We bless you, Lord. God bless His name. Blessing and honor and glory and power to your name. Hallelujah. God bless His name. I'm gonna bless His name. I'm gonna bless His name. I'm gonna bless His name. His name. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Oh, yes, Lord. I love to be in your presence with your people singing praises. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen. I love to be with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Sing it again. I love to be in your presence with your people. Singing We praise. sing praise. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my Come on, Lord, you voice. set my feet. You Set my feet to dancing. Yes, Lord. You fill my Fill my heart with song. song. You gave me reason to rejoice. Hallelujah. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise. Sing it again. I love to be Love to be in your presence with your people. with your people singing praise. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet.
rejoice. rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and Raise my voice. come on, lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands. And raise my voice. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. And as we lift our heart to Him, sabi nga lahat daw ng in-offer natin sa Panginoon, He makes it holy. When we offer our hands become holy. When we offer our body, becomes holy. Lord, we enthrone you in our hearts, in our family, in this church. And we proclaim that you are the King and the Lord of our lives. Hallelujah. Oh, children of God, Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. Standing here in the midst of us. We raise you up. We raise you up with our praise. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. Hallelujah. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Come on. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. And we raise you, Lord. We raise you up with our praise. And as we worship Him, and as we worship, we worship Him, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and as we worship you, hallelujah, we worship. And as we worship your throne. And as we worship your throne. And as we worship. And as we worship come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, and take your come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, and take your place. No other name but the name of Jesus.
of offering to the Lord. Hallelujah. Let's lift up praise. Oh, most worthy. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good morning again, my dear brothers and sisters. Let us all prepare our hearts for the reading of God's Word. Let us open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 12. I'll be reading from verses 12 until 14 only. Okay, let's all read verse 12. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Verse 14, for in fact the body is not one member, but many. Praise God for His holy word. Hallelujah. Okay. Tingnan mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, isang katawan tayo. Take your seat. Now, praise the Lord. Now, we need to understand some principles here in the book of Corinthians wherein si Apostle Paul, minention niya ito dahil sa problem na kinaharap ng mga members doon sa Corinthians. Alam mo, ang mga Kristiyano kasi, nung siya ay nakakilala sa Panginoon, parang ganito yung natural process niya. Parang wala pa yata akong nakitang Kristiyano na nung nagsimula siya sa Panginoon, hindi mo na siya nakiramdam. Tingnan mo yung katabi mo. Nung nagsisimula ka pa lang, alalahanin mo. Di ba parang pakiramdam mo ilang ka? Pakiramdam mo hindi ka belong pa doon sa body. Ang tawag doon, nandun yung a sense o a feeling na parang bisita ako. But then, di ba, as you continue in fellowship, di ba, mas nagkakaroon ka ng tinatawag na assurance o confidence, ano bang mas magandang terminology? And then one day, you will say to yourself na, oo nga, I belong to this body. Dito ako tinawag ng Panginoon. Yeah? You see? Now, yung mga taga-Korinto, sa kanila, malinaw na alam nilang sila ay miyembro ng katawan ni Kristo. Kaso lang hindi yun ang issue nila. Kasi kahit na magkakasama tayo sa Panginoon, meron pa rin tayong mga issue. Tingnan mo yung katabi mo. Issue number 1, number 2, number 3, anong issue? Ayan. Okay? Yung mga issues na yan ay senyales ng ating pagkakaiba-iba. Intindihan mo yung word pagkakaiba-iba. In short, hindi talaga tayo parehas. At kahit anong pilit mo, okay? Iba ang tabas ng ilong mo sa tabas ng ilong ko. Okay? Iba yung guhit ng kilay mo sa guhit ng kilay ko. Okay? Okay ba? Ilan ang baba mo? Iba 3 po, Pastor. 3 yung baba mo, tindi mo. Yung iba, 1 lang. Pero mahaba. Magkakaiba. So, yung iba, nababansag ang sandok. Di ba? O kaya, kung ayaw ng sandok, parang mangga, piko. Di ba? So, iba-iba. Mapapansin mo na
lahat tayo ay nilikha ng Diyos na merong pagkakaiba-iba. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid. Kahit na magkapatid tayo, magkaiba tayo. Tayo parehas. O sino dito yung talagang magkapatid sa dugo? Yung talagang magkapatid. Pareha na nanay, pareha tatay, yung ganon, magkapatid. O tingnan mo, malakita mo na agad eh. Magkaiba eh. Meron, hindi pwedeng parehas yan. At kahit na yung mga identical twin, yung literal na sabay lumabas, identical twin, may pagkakaiba pa rin. Actually, hindi naman sila sabay lumabas eh. Nauna yung isa ng konti. Okay? Alam mo naman sabay yun lumabas, hindi naman kaya. So, pag tinignan mo ng mabuti, maintindihan mo na ganun talaga ang pagkalikha at yung design ng Diyos sa kanyang mga likha. So, lumalabas, hindi ko kayang i-edit ito. Hindi ko kayang baguhin ito. These are natural principles. Okay? We learned it by observation. We don't really need somebody to tell us na, oy, magkaiba tayo. No. Tignan mo lang, alam mo na agad. Okay? Hindi kailangan sabihin pa ng lola mo sa'yo. Sabi kasi ni lola eh. No. This is not something that you really need somebody to tell you. This is something that you discover immediately. Alam mo, nung bata pa po ako, sabi ng nanay ko, nung lumabas daw ako, kulot daw ako. Naman, may dinagdag pa. So, kulot na maitim pa, pambira naman yan. Habang yung mga kapatid ko, okay, maputi. Kasi sabi nila, nung lumabas daw si kuya sa, yung buhok daw niya parang mais. Yung mais, yung buhok ng mais, yung ganon. Yung tinatanggal mo kapag makain ng mais, yung ganon. So, habang ako, kulot. Di ba, no? So, tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Ikaw, nung lumabas ka, kalbo. So, iba-iba tayo. Hindi tayo talaga pare-parehas. Malinaw naman, no? Siguro, wala na akong kailangan pang i-explain dito. Ito ay prinsipyo na. At hindi na to kailangan pang pagtalunan. Okay ba? Ngayon, pumunta ngayon tayo dito sa text natin, sa 1 Corinthians. Ganito yung pagkakasabi o pagkakasaad ni Apostol Pablo. Tingnan natin. Sabi niya, di ba, meron daw isang katawan. Ngunit, sabi niya, marami daw bahagi. Yung word na members, bahagi. No? Sabi niya, yung lahat ng mga bahagi na yon, bumubuo sa isang katawan. Halinaw ha? So, mahirap naman tatlo ilong mo. Irregular ka. Di ba? Alam mo naman na may mga bahagi tayo. Okay. Ayan. Sinasabi ni Apostol Pablo yung natural at yung observable. Hinalintulad niya yung katawan ni Kristo. Sabi niya, isang katawan, ngunit maraming bahagi. At yung bahagi na yon ang bumubuo sa isang katawan. Lumalabas, ilan ang katawan? Pastor, math yan mahirap pag math. Hindi math yun. Common sense lang yun. Isa lang ang katawan. Hindi dalawa. Hindi tatlo. Kahit na marami ang bahagi, isa pa rin ang katawan. Parang sasakyan yan, 5 yung gulong. Pastor, 4 lang, may reserva Pero yung 5 gulong na yon, pang isang sasakyan lang yon. Okay ba? Pero sa isang sasakyan, isa lang po manibela. Kasi pag 5 po ang manibela noon, paano ba yun? So lumalabas, parang katulad na isang sasakyan, pwedeng madami yung gulong, pero isa lang yung manibela. Katulad ng isang tao din. Ayan. Mapapansin natin, observable para sa atin, at pwede ko sabihin, hindi na kailangan pag-usapan pa o pagtalunan pa. Iyan ang bumubuo
sa ikaw. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kaya mo bang tingnan yung katabi mo at mula ulo hanggang paa? Pag medyo kulang na ng buhok sa ulo, kinulang lang siya doon. Kita mo? Ngayon, nakukompensate naman yon kapag may bigote. O kaya may balbas. Di ba? Nakukompensate yun doon Okay ba? Ang tawag dyan, maraming bahagi, ngunit yung mga bahagi na yon, yun ang bumubuo sa katawan. Tanggalin mo yung isang bahagi, kulang yung katawan. Kasi yun ang bumubuo sa katawan. At ang kalaguan ng katawan, ay depende sa ang Diyos ang nagdadagdag ng bahagi. Okay ba? Isipin natin to. In a parang observable process. Baby lumabas. Di ba maliit siya? Pero yung baby may mata, may ilong. Kompleto siya as a whole, right? So, kung kompleto naman siya, paano pa siya lalago? Yun na yung member niya. Dumoble ba yung paa niya para lumaki siya? Yung pa rin yung paa niya. So, ano yung nadadagdag sa kanya? Bakit siya lumalaki? Yun pa rin naman, dalawa pa rin yung mata niya, di ba? Isa pa rin yung bibig niya, meron pa rin dalawang tenga. So parang in a sense, wala namang nadagdag sa kanya. Bakit kaya lumalaki siya? Tingnan mo yung katabi mo, baby pa ba yan? Pwede siguro amoy baby, pero hindi na yan baby. O kaya tawag mo sa kanya baby, pero hindi na siya baby. Di ba? Amoy tupa na So, lumalabas, na ang kalaguan, sabi ng Biblia, ay ayon sa Diyos. O basahin natin Sabi niya, being many are one body. Sabi niya, so also is Christ. Di ba? Parang malinaw na sinasabi niya directly, yung illustration tungkol sa body, ganoon din kay Kristo. Ayan, So, sa 13, binanggit niya yung content ng katawan. Sabi niya, ang buhay natin, meron tayong isang espiritu. Yung isang espiritu na yon, we are all baptized. So lumalabas. Ang pagiging bahagi ng katawan, kailangan ng approval ng Holy Spirit. Amen. Kasi yung Holy Spirit, ang nagbabaptize sa atin into one body. Lumalabas, ang proseso ganito. Dati kang hindi parte ng katawan. Pero dahil sa banal na Espiritu Santo na nagbautismo sa iyo, naging bahagi ka ng katawan. Nadagdag ka doon sa katawan. At ngayon, kabahagi ka na ng katawan. Lumalago ngayon yung katawan. Sabi niya, walang distinction. Mapa-Hudyo ka, mapa-Greek ka, di ba? Mapa ikay alipin, mapa ikay malaya. Sabi niya, lahat daw has been made to drink into one spirit. Ganyan ng parang illustration na binibigay niya. Tuloy tayo. Verse 14. Ayan. Sabi niya, for in fact, mabigat yung mabigat yung term niya, ginamit niya dyan factual Hindi to basta illustration lang factual pa. In fact, grabe. Di ba usually pag nagtalo kayo kasi miscommunication lang. Ito hindi. In fact, grabe. Anong in fact? Sige. In fact, sabi niya, the body is not one member, but many. So pag sinabi mong ito ay factual, may proof. At malinaw ang proof sa lahat. Ngayon, binanggit niya sa verse 15. Kasi nagtatalo nga yung katawan Sabi ng 15, ganito. Paano kaya kung sabihin ng paa, hindi kasi ako kamay hindi ako bahagi ng katawan. Sabi niya. Sabihin ng tenga,
Hindi ako mata eh. Hindi ako parte ng katawan. And tanong, hindi nga ba talaga siya parte ng katawan? No? Ang loko-loko talaga niyan yung nag-imbento ng kantang 10 mga daliri. No, kulang kasi yung kanta. Pero again, ibig bang sabihin, kasi tayong tao, meron tayong kanya-kanya nating gusto. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Halimbawa, kapag ikaw ay magtitimpla ng kape, ano ang gagamitin mo? Kamay o paa? Sabi, Pastor, paano naman ako pupunta doon kung wala akong paa? O kita mo na, kailangan mo rin yung paa. Hindi mo lang napansin na ginamit mo siya. Ano? Pag naintindihan mo yung bahagi ng katawan, lahat yan kailangan mo. Kaso lang, tayo ng tao, medyo korap yung utak natin. Ang iniisip lang natin lagi, yung kamay. Kasi siya yung nagtimpla. Na parang mas mahalaga yung tungkulin ng kamay, kasi pag wala yung kamay, parang hindi na makapagtimpla, parang ganon. Pero nakakita ako sa Facebook walang kamay wala buong braso Paa ginagamit pang timpla ng kape. At yung paa, yun din ang ginagamit niya na parang kamay, naghihigop sa tasa. Kaya pala. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya naman di ka makapaniwala, hanapin mo sa Facebook. Yung paa, nakaganon hawak-hawak nung toe, yung sa hawakan ng kape, yung sa hawakan ng tasa, yung ring niya, yung handle. Umiinom siya. Gamit ang paa. Ano? Ba't yung sabi mo, kamay lang mahalaga, ba't siya? Yung isa walang paa, kamay ang ginagamit panlakad. Nakakita ka na ba na sasakyan na pang PWD? Yung literal na pilay, pero nakakapag-drive? Nakakita ka na ng ganong sasakyan? Meron po. At meron na po ngayong iniimbento sa sasakyan na ang nag-ooperate, ang driver ng sasakyan, aso. Hindi ako nagbibiro, meron nga talaga. Nakapag-test drive na yung aso, doon sa driving successful. Naturuan yung aso paano mag-drive. Literal yung aso nagmamanibela gamit yung paw niya. Ewan ko paano niya, basta ganun, ginagawa niya. Okay? Pag naintindihan niyo ibig ko sabihin, maraming posibilidad ang katawan. Yun nga lang, ito nga ang mali sa ating pananaw. Para bagang ang binibigyan lang natin ng halaga, yung tingin nating mahalaga. Tingnan mo yung katabi mo. Ano ba ang tingin mong mahalaga sa katabi mo? Yung ilong ba? Yung mata ba? Yung bibig ba? Ano ba ang mahalaga? Yung kilay. Talagang yung kilay talaga yan Ano ba mahalaga? Kasi yung iba, di ba? Kapag medyo mahiyain siya, gagawin niya yung buhok niya, tatakip niya sa, tawag doon, parang bangs. Tingnan mo yung katabi mo, may bangs ba? Walang bangs. Kasi nakakita ako ng ganyan, nakarinig ako ng ganyan. Yung bata kausap ko, sabi ko, i-describe mo nga ito. Sagot niya, walang bangs. Sabi ko, ganun ang description ng bata. So, lumalabas, maintindihan natin, na ang tao, because of our fallen nature, meron tayong mga napupuna-puna. At kadalasan, sa napupuna natin, yun ang binabansag natin. At kadalasan din, doon tayo nakafocus. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Hindi mo ba siya nakikita as siya bilang buo? O talagang pag nakita mo yung katabi mo, ang napansin mo lang sa kanya yung ilong niya. Yung kilay niya. Yun. Yung baba niya. Ano ba talaga napansin mo? Yung tiyan niya. Yan napansin mo. Kaso lang, hindi naman yung tiyan mo lang ang bumubuo sa'yo Amen?
Paano naman yung puso mo? Kita mo? Dapat maintindihan natin na bilang isang katawan, marami tayong bahagi. At huwag nating bigyan lang ng halaga yung mga tingin nating mahalaga, kundi ang sabi ng Biblia, lahat ng bahagi ng katawan ay bumubuo sa katawan. Tingnan mo yung katabi mo, kasama ka dun. Tingnan mo, tulog na eh. Kasama ka dun. Ngayon, tuloy tayo sa pagbabasa. Verse 17. Sige lang. Ngayon, sabi niya, ito lang to, parang pang-asar lang. Sabi niya, paano kaya kung ang buong katawan mata? Buong katawan mata. Pero pang-asar na lang. Paano nga kung buong katawan mata? Sige nga, sabi niya. Nasaan yung pangrinig? Sabi niya. Ngayon, kung ang buong katawan, puro panrinig, nasaan ang pang-amoy? Ito pang-asar na lang ni Apostol Pablo to. Kasi nangangatwiran na siya. Kasi nga, maraming tao, kahit na malinaw naman ang katwiran, baluktot pa rin ang katwiran. Sige na nga, lahat na nga mata. Sabi niyo, mahalaga ang mata eh. Sige, lahat kayo mata. Paano nga kung lahat tayo mata? Sabi niya, nasaan yung pang-amoy? Nasaan yung pang-rinig? Wala. Di ba? Ngayon, ito ang sabi niya, verse 18. Tingnan mo sabi niya, ngayon, ang Diyos, ulit. Ngayon, ang Diyos ang nagtatalaga sa bahagi. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ako yun. Hindi ikaw yun. Sino? Ang Diyos. Sino nagtalaga? Kung ikaw'y mata, kung ikaw'y bibig, kung ikaw'y kamay, kung ikaw'y paa, kung ikaw'y ilong, kung ikaw'y tenga. Sino nagtalaga sa'yo? Sabi niya, but now, God. Ulit. Tingnan mo yung sa tabi mo, sabi mo sa kanya, God. Hindi si pastor, hindi ikaw, na para, pastor, gusto ko po maging paa. Kasi masipag po ako. Gusto ko po maging kamay, kasi malikot po ako. Gusto ko po maging mata, kasi alam mo na, pastor, malaki ang mata ko. Gusto ko po maging tenga. Kasi bakit? Para akong tenga ng daga. Hindi yan patungkol sa gusto mo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan tungkol sa gusto mo. Hindi yan tungkol sa, ito kasi ang pinag-pray ko. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi. Hindi yan tungkol sa, kasi pastor, mas effective ako dito. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi. Kasi ang linaw ng salita ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, God. Sino daw nag-set? God. Ang Diyos ang nagtalaga. Huwag ka makialam sa pagtatalaga ng Diyos. Amen? Sabi niya, ang Diyos ang nagtalaga. Each one of them. Nilinaw niya, each one of them. Kung ikaw, yung kuko sa hintuturo, kuko sa hintuturo. Di ba? Huwag ka magpalipat sa hinlalaki. Kasi nandun ka sa hintuturo. Okay ba? Kasi yun nga ang problema natin eh. Gusto natin lagi kung ano yung gusto natin. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ikaw ang masusunod. Ang Diyos. Okay. Tuloy tayo. Sabi niya, but now God has set the members, each one of them, sabi niya, in the body, just as, we? Hindi. God. He, please. Kung saan siya natutuwa, saan siya nalulugod, kung saan ang gusto niya. In short, wala tayong magagawa sa area na yan. Malinaw na. Hindi na yung turo eh. Wala. Verse 19. Ngayon, sabi niya, if they were all one member, where would the body be? Oo nga, no? Wala nang katawan. Tuloy tayo. Basa. Verse 20. Sabi niya, but now. Again, ginamit na naman niya yung now eh. Sabi niya, but now. Indeed.
Sabi niya, there are many members, yet one body. Sabi niya, mga tuwiran, yung mata, imagine mo, mata nagsasalita, oh. Sabi niya, and the eye cannot say to the hand. Di ba? Wala akong gamit sa'yo. Di ba? At hindi rin pwedeng sabihin ng ulo sa paa, wala akong gamit sa'yo. Di ka naman mahalaga eh. Di ba? Sabi niya, no. Much rather, sabi niya, those member of the body, sabi niya, which seems to be weaker. Ulit. It seems to be weaker, but they are necessary. Tingnan mo yung katabi mo. It seems weaker, but necessary. Naintindihan mo yung necessary? Ayun. Alam mo, pag tinanggal ko lahat ng tornilyo na sasakyan mo, kahit may makina ka, it seems weaker, tornilyo but necessary. Okay ba? Kasi naalala ko yun Di ba, may computer class. Tuturo yung parts ng computer. Sabihin, ito yung CPU, ito yung motherboard, yan, ito yung video card, di ba? Ito yung RAM, ito yung hard disk, mga ganun, di ba? Part. Isip-isip ko, nasa yung tornilyo? Sige nga, tanggalin ko lahat ng tornilyo ng computer mo. Tingnan natin kung ano mangyari sa computer mo. Hindi nga ganun It is necessary. Tingnan mo yung katabi mo ulit. Huy, necessary daw. Kailangan magkaroon tayo ng realization. Tuloy mo. Verse 23. Sabi niya, now, and those members of the body which we think, sa tingin lang naman natin yun less honorable. Ano ba yung less honorable sa katawan mo? Libag? Ano ba yung less honorable sa katawan? Yung pawis mo? Ano ba yung less honorable sa katawan mo? Yung singit mo? Ano ba yung less honorable sa'yo? Less honorable daw sabi niya, on this we bestow great honor. Okay? At yung mga bahagi natin na sabi niya, unpresentable parts, sabi niya, have greater modesty. Yan Ngayon, but our presentable parts, yan nga yung presentable part, yung nakikita mo lagi. Sabi niya, kadalasan pa nga, have no need. Ngayon, kung ano pa man, verse 24, sabi niya, but God composed the body. In short, ang Diyos na may pakananan, hindi ikaw. Having given greater honor to that part which lacks it. Sa tingin mo ba may kulang? Huwag kang mag-alala. Tingin mo ba mali? Huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos ginagawa niya. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, magtiwala ka sa Panginoon. Alam ng Diyos ginagawa niya. Alam ng Diyos kung saan Kanya dapat ilagay. Intindihan mo yun? Pakanan ng Diyos lahat yan. Tuloy tayo para matapos tayo. 25. Sabi niya, that there should be no schism. Ibig sabihin yan, huwag kayong mag-away-away. Huwag kayong mag-divide-divide. Okay? Sa Tagalog, huwag kayong magkiskisan. Okay. In that body, but that the members should have the same care. Tingnan mo. Sinong gumagamit ng papaya soap? Ang lagi mo lang nilalagyan ng papaya soap, yung mukha mo. Kaya ang puti na ng mukha mo. Diba? Pero yung leeg mo, maitim pa rin.
Ano? Yung batok mo, maitim pa rin. Bakit? Pastor, titipid ako sa sabon eh. Sabi niya, dapat daw, we have the same care for one another. Bakit? Here's the main reason. If one suffers, all the members suffer with it. But if one member is honored, all the members rejoice with it. Siguro naman ang linaw naman nung sinabi ni Apostol Pablo, right? No, malinaw ito. Kaya nga, basahin na lang natin Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. Ang sabi niya, there is one body, one spirit, just as you were called in one hope. In short, pare-parehas lang tayo. Walang special. Tingnan mo yung katabi mo. Ano yan? May pula sa ilong? Special? O pula sa noo? Pare-parehas tayo na tinawag ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Tinawag ka. Parehas tayong tinawag. Ulit. Di siya makapaniwala eh. Parang special yung tawag ko eh. Tingnan mo yung katabi mo. Tinawag ka. Parehas tayo ng tawag. Naintindihan nyo? Ano ang tawag sa iyo ng Diyos? Anak. Tingnan mo yung katabi mo. Tinawag ka. Ang tawag sa iyo ng Diyos, anak. Yun nga lang, yung ibang anak, ba't ka nagkaganyan? Kulit mo kasi. Pero, ano tawag sa'yo? Anak. Tingnan mo yung katabi mo, anak ka. Kulit mo naman eh. Anak ka nga eh. Ulit. Hindi siya makapaniwala. Anak ako? Anak ka nga. Ang tawag sa'yo, anak. Isa lang ang tawag sa atin, walang iba. Di ba sabi ng Bible, we are children of God. Meron pa bang ibang tawag? Pwede ba kabit ka ng Diyos? Children of God tayong lahat. Nakuha mo na? So, kung naiintindihan ngayon natin na isa lang ang tawag natin, lumalabas, isa lang din ang Panginoon natin, isa lang din ang pananampalataya, at isa lang din ang bautismo natin. Kita mo? O ngayon, meron tayong isang Diyos, isang Ama, para sa lahat, sabi niya. At siya yung nakakaangat sa lahat, at para sa lahat, sa ating lahat. Nasa atin. Pag naintindihan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, maiintindihan natin na wala pala tayong pagkakaiba-iba. Okay? Sa mata ng Diyos, lahat tayo ay tinawag na mga anak niya. Ngayon, ito na. Corruption na naman, papasok yung corruption. Kasi ganito yan, yung magulang, may anak din. Halimbawa, 5 anak. Yeah? Iba tingin niya sa panganay, sa pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5. O kayo, huwag na lang bata. Ano na lang, alaga na lang sa bahay. Sabihan ka na naman, pastor. Sino may alaga sa bahay? Sige nga, sino unang pinapakain mo? Hindi, among doon sa alaga mo, meron kang 3 alaga, sino unang pinapakain mo doon? Definitely hindi sabay-sabay. Merong nauuna. Kasi meron kang... Aminin nyo na lang, meron kayong favorite. Amin na lang. Sabi mo, amin. Amin na lang, kayo talaga, palusot pa eh. Meron kayong favorite. Okay? Ano? Okay? Sino favorite nyo? Siguro yung kamukha nyo. Ay, favorite. Ang tawag dyan, naintindihan nyo,
na tayong tao, because of our fallen nature, naintindihan nyo? Namimili tayo. Ang Diyos kasi hindi ganon. Sabi ng Bible, pinapaulan ng Diyos sa mabuti at masama. Wala siyang pinili. Pinasisikat niya ang araw sa mabuti, sa masama. Binibigyan tayo ng libreng hangin sa mabuti at masama. Binibigay niya yung regalo ng buhay, kahit na yung bibig na yon susumpain ng Diyos. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti. Hindi kanya pinagkulang. Ngayon, kung bakit dumadating tayo sa panahon na nararamdaman nating tayo nagkukulang? Bakit? Because of our fallen nature. Pag-uusapan natin yan, pero kunin niyo muna yung prinsipyo behind dito. Kanina, binasa natin doon sa text natin na merong isang spirito. Kaya pag naintindihan mo ang Biblia, yung regalo ng Diyos para sa atin, ang tawag doon spiritual gift. Okay? Dahil siya ay regalo, may ginawa ka ba? Birthday ko kasi, pastor, kaya, hindi. Regalo siya, hindi siya sahod. In short, wala kang pwedeng gawin para ikaw ay regaluhan. Kasi nga, regalo siya. Naintindihan niyo regalo? Katulad ng kaligtasan, wala tayong pwedeng gawin para maligtas tayo. Kung bakit tayo naligtas, hindi dahil sa, pastor, kasi cute ako. Hindi. Ba't ka naligtas? Kasi pastor, matulunging tao ako. Hindi. Ba't ka naligtas? Kasi anak ako ni pastor. Hindi. Kung bakit ka naligtas, okay? Kasi gusto ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Gusto ng Diyos. Walang pinaka-best illustration na alam ko kung hindi yung katabi ni Jesus sa krus. Kasi alam mo tayo, modern Christian, dahil alam na natin ang Biblia, meron tayong parang mga talangka sa utak natin. Parang, attend ka ng salvation class, ha? Ikaw, attend ka membership class, ha? Ikaw, ano ka? Mag-Bible study ka, mag-prayer meeting ka, marami kang nilalagay na, mga requirements. Right? Magkurbata ka. Madami requirements. Balikan natin ngayon yung magnanakaw katabi ni Jesus. Yung magnanakaw na yung nag-salvation class ba? Nag-membership class ba? Nabautismuhan ba sa tubig? Nakakurbata? Right? Ini-imagine ko, ano lang to, imagination ko lang to, ha. Nandun na siya sa langit. Pagdating niya doon sa langit, may nagche-check doon, anghel. Sabi nung anghel, excuse me po, sino po kayo? Paano po kayo nakaakyat dito? Ewan ko. Sabi niya, umattend ka ba ng Bible study? Nag-attend ka ba ng church? Late ka yata eh. Intindihan niyo yung tanong ng langit. Sandali lang, medyo naguguluhan ako eh. Tatawagin ko lang yung supervisor na anghel. Tinawag yung supervisor na anghel. Naguguluhan po ako eh. Paano po ba nakapasok to? Naintindihan niyo? Ano sagot nung magnanakaw? Ba't siya nakapasok? Kasi nangako si Jesus. Sabi ni Jesus, today, you will be with me in paradise. Tingnan mo yung katabi mo. Nangako ang Panginoon sa iyo. Huwag ka na magdagdag ng ibang mga kultong turo. Kung bakit tayo aakyat sa langit, ba't tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kasi nangako ang Panginoon. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil mabuti ka, hindi dahil magaling ka, kundi dahil sa nangako ang Panginoon. Kailangan malinaw sa iyo. Wala kasing ibang pinakamalinaw na example eh. Okay?
Ano bang kabanalan ng ginawa nun? Ano bang kabutihan ng ginawa nun? Na? Oo. Pero, isa lang alam ko, dahil nangako ang Panginoon. Ngayon, nasa langit siya. Amen? Ikaw, di ba nangako din ng Diyos sa'yo? Kaya alam mo, sa huling hininga mo, saan ka? Sa Panginoon. Kailangan malinaw sa iyo yun. Kasi or else, mapupunta na naman tayo sa ibang turo. Makukurap yung utak natin na para bagang kulang yung pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa atin. Kailangan dagdagan natin ang gawa. Kasi yan ang prominenteng turo. Faith plus work equals salvation. Sabi ko, hindi eh. Sabi ng Bible, faith alone eh. For by grace are you saved through faith. At malinaw sa verse ng Ephesians, sabi niya, not by works, so that no one can boast. Ayaw ng Diyos na magmamayabang tayo dahil marami tayong nagawa. Kasi ang gusto niyang Diyos, sa Kanya lang ang glory. Ayan ha. So, itong spiritual gift na ito, na sinasabi kanina sa binasa natin, ito ay binigay ng Diyos sa atin. Kasama dun sa binigay ng Panginoon yung gift, obviously, kung saan gagamitin yung gift. Right? At ang Diyos din ang nagtatalaga nun. Lumalabas, nauuna yung function bago yung position. Ulit. Paano ka nalagay sa kitchen? Malamang marunong ka kasing kumain. Hindi. Marunong kang... So, sino nauna? Yung posisyon o yung function? Pag naintindihan mo, tandaan mo to, hindi pwedeng mabuntis yung baby kasi hindi pa siya functional. Kailangan umabot siya sa certain maturity. Pag yung baby, umabot na doon sa maturity age niya. Tingnan mo yung katabi mo. Baby face. Pag umabot na siya doon sa maturity age niya, functional na siya. Naintindihan niyo? Kuha niyo? Saka siya ngayon gagamitin. Kasi bakit? Lalabas yung function niya. Paano mo i-assign yung baby? Sabi mo sa baby, oy, usher ka ha? Ang gagawin ng baby doon? Hindi siya functional. Right? Hindi siya functional. Hindi siya functional. Pwede kong i-assign yung baby at sabihin ko, oy, Jot, usher ka. Di ba? Hindi nyo kilala si Jot. Basta yung si Jot. Jot, usher ka. Pero hindi siya functional. Hindi niya magagampanan. In short, kasi sa church, minsan may parang ganong connotation na kaya hindi ako gumagalaw kasi hindi man ako na-assign eh. Hindi ganon yon. Hindi ganon ang katawan. Okay? Bakit inassign ko yung kanang kamay ko panghawak ng mikropono? At ba't ngayon nilagay ko sa kaliwa? Inapagod yung kamay. Nilipat ko ulit. Ngayon, kung walang function itong katawan na to, kung bawa ito, injured, magtitiis talaga itong kaliwa, siya lang talaga hahawak ng mikropono. Tama. Or else, gagawa ko paraan. Pahinga mic stand. Ang katawan ay parang ganun. Nauuna ang function bago ang position. Sa church, gusto natin position muna bago function. Hindi ganun.
Hindi kasi ako nang-assign eh, kaya hindi ako tumutulong. Kapatid, kasama ka sa katawan eh. Amen? Sampulan mo wag na sa church, sa bahay na lang. Sabi ni nanay, maghugas kayo! Ano gagawin? Ano sabi nung nakatatanda? Uy, ikaw, hugas ka dun. Sabi nung sunod, uy, ikaw daw, hugas ka dun. Hanggang sa kakaturuan-turuan nila, kanina napunta? Ay, bunso. Mag-iyakan na naman tayo dito, Yung mga bunso, pastor, lagi na lang ganyan. So, drama na naman kayo, So, nangyayari sa bahay yan. Magkakapatid ba kayo? Oo, magkakapatid kayo. Pero naggugulangan kayo. Tingnan mo yung katabi mo. Ano? Naggugulangan kaya. Magkakapatid na yun, Sa dugo, Sa laman. Naggugulangan pa rin. Kaya sabi ko, ako, iba yung prinsipyo ko Iba ang prinsipyo ko Sabi ko, kung ano yung ayaw ni Mrs., yun ang gagawin ko. Ako? Kung anong ayaw ni Mrs., yun ang gagawin ko. Sabi niya, pastor, astig ka. Sabi niya, siyempre. Kung ano yung ayaw ni Mrs., yun ang gagawin ko. Sabi niya, paano, pastor? Ayaw ni Mrs. maglaba, ako maglalaba. Ayaw niya yun Ayaw niya luto, ako magluluto. Basta ano yung ayaw ni Mrs. gagawin ko? Tingnan mo yung katabi mo, Alala ko may binisita akong bahay kahapon Pagtingin ko sa kwarto, sabi ko, talagang panalo talaga ang babae pagdating dyan. Alam mo, una ko nakita, sabi ko, ba't yung bedsheet kulay pink? Sabi ko, walang magawa yung lalaki kulay pink. Wala kang magawa! Kahapon, naalala ko, bumili ako ng ang tawag mo doon? Placemat. Nauna kami doon. Kasi sira na yung placemat. Bumili ako placemat. Punta ako doon. Nabili placemat. Okay na to. Nag-agree na kami. Mamayang konti dumating si Mrs. Sabi niya, wag yan. Pumunta siya ulit doon. Isip-isip namin yung dalawang lalaki ko. Sabi niya, kaya nga gawin na lang natin, ituro na lang natin kung saan yung placemat. Siya na lang mamili. Tingnan mo yung katabi mo. Tama, mali. Sa katawan, naintindihan nyo? Sa katawan, ganun din. Pag hindi mo yan naiintindihan, kaya dami mong kaaway. Tingnan mo yung katabi mo. Away na lang tayo ng away, pati kulay, nag-aaway tayo. Ano ba yan? Hindi tayo tinawag ng Diyos para mag-away. We are called to unity. We are one body. Let's work together. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, dami mo reklamo. Ako din may reklamo sa'yo. Gusto mo reklamo mo lang lagi pinapakinggan. Katawan tayo. Tama? Okay yun. Merong isa, magulang, sabi niya, pastor, di ba ang relasyon give and take? Sabi ko, bago ka magsalita ng give and take, ano ang ginib mo? Kasi sa bibig mo na rin lumabas na give and take Kung puro ka take, di nasa ng relasyon. Sabi mo, give and take Ikaw na rin nagsabi Kaya sabi ko, ang Panginoon, bago siya naglagay ng katawan, siya muna ang nagbigay ng sarili niyang katawan. Namatay siya sa krus. In short, yung give and take, nauuna ang give bago ang take. Amen. So, nauna ang give. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Give. Nauna yun, bago take. Tuloy tayo. Basahin natin ngayon yung verse 15 at saka verse 16. Kasi marami ditong nagkakagulo
Kasi nga, meron tayong kanya-kanyang preferences. Ito gusto ko. Ayan. Sabi niya, paano kaya kung sabihin ng paa, hindi naman ako kamay. Ayoko na. Pastor, pag hindi mo ako inasign sa kitchen, ayoko na. Di ba? Lumapit sa akin, Pastor, pag hindi mo ako ginawang singer, ayoko na. Hindi na ako a-attend. Ulit. Di ba katawan tayo? Lumalabas tuloy na parang si Pastor, parang Diyos. Sandali, ako ba ang Diyos? Siguro ako, orange juice. Pero hindi ako ang Diyos. Okay? Di ba ang Diyos ang naglalagay sa katawan? Kung naintindihan niyan, ganito dapat ang gagawin ng miyembro ng katawan. Ganito dapat. Mag-pray ka sa Panginoon. Panginoon, gamitin mo po ako. Then tignan mo yung katabi mo. Mahalin mo siya. Kasi doon nagsisimula ang paglago ng katawan. Hindi sa ministry nagsisimula kung hindi sa katabi mo muna. Kung sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, pero hindi mo mamahal yung katabi mo, sinungaling ka, sabi ng Biblia. Kasi ang lahat na nagsasabing mahal niya ang Diyos, dapat matututunan din niyang mahalin yung katabi niya. Tingnan mo yung katabi mo, kaya mo bang mahalin yan? O di, lumayo-layo ka ng tingin. Yung nasa pangalawa, pangatlo, kaya mo bang mahalin din yun? Kasi yan ang ibig sabihin ng katawan. Away-away sila, Away-away, At ang HR, ang placement service ng kumpanya ng Diyos, yung Holy Spirit ang nagtatalaga. Siya ang naglalagay kung saan ka magagamit. Paano? Bibigyan ka niya ng gift. Kaya ang tawag doon, gift. Kasi hindi ka makagalaw sa katawan pag walang gift. Bibigyan ka niya ng gift. Makakagalaw ka doon. Nakuha niyo? Lahat tayo nagsisimula sa maliit. Wala namang nagsimula sa paglilingkod sa Panginoon na parang perfect na, parang gano'n. Wala. Lahat tayo nagsisimula parang bata. Right? So lumalabas, importante ang discipleship. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ka pwede makaligtas dyan. Hindi, Pastor, importante, tinanggap ko ng Panginoon. Yung pagtanggap mo sa Panginoon ay resulta dahil anak ka. Amen? Ang tanong, mahal mo ba ang Panginoon? Yun ang tanong. Tanungin mo ngayon katabi mo, mahal mo ba ang Panginoon? Ipaskil mo nga yung preach ko noong nakaraan. Ano sabi ni Pedro? Sabi niya, sabi ni Jesus kay Pedro, hindi si Pedro. Si Jesus, sabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, do you love me? Remember the word? Ano sabi niya? Simon, son of Jonah, do you love me? Ano sagot ni Pedro? Sabi ni Simon, kasi Simon Peter siya. Sabi ni Simon, sabi niya, yes, Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Yes, Lord. Hindi siya yung Lord, Tinatanong ng Diyos si Pedro. Sabi niya, Peter, do you love me? Ano sagot niya? Yes, Lord. Nung sumagot siya ng yes, Lord, tsaka palang tumugon ulit si Jesus. At sinabi ni Jesus, di pakainin mo yung aking mga tupa. Ulit. Hindi nagpaskil ang Panginoon ng job opening. Hindi ganun. Na parang isang kumpanya maglalagay, we are hiring. Hindi ganun. Okay? Talk to Pastor James. Hindi ganun. Walang ganun. Walang hiring. Walang nilalagay na qualification. You must be at least 5 foot tall.
with good and pleasing personality. Walang ganun. Nakita mo? Lumalabas sa kwento, bago tayo uutusan ng Diyos, bago tayo bibigyan ng ministry ng Diyos, tatanungin ka muna ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo ulit. Tanungin mo siya, mahal mo ba ang Diyos? Yun ang unang tanong. So tinanong ni Jesus si Pedro, ang sabi niya, Peter, do you love me? Ano sagot ni Peter? Yes, Lord. Ano? Tingnan mo yung katabi mo, ano sagot niya? Yun din ba ang sagot? Ano sagot? Do you love me? Sabi ni Jesus. Then, saka sinabi ni Jesus, pakainin mo yung aking tupa. Alam naman nating lahat, 3 beses dininay ni Pedro si Jesus, ha? Kaya 3 beses din tinanong ni Jesus si Pedro para ma-restore siya. Tanong ko ngayon sa inyo, ilang beses na niyo na-deny ang Panginoon? Baka nadaig mo na si Pedro, hindi lang 2, hindi lang 3. Baka maraming beses mo na. Then tatanungin ka ulit-ulit ng Panginoon. Paulit-ulit kang tatanungin ng Panginoon para ma-restore ka. Kasi may nagtatanong sa akin niya, Pastor, gusto ko po ma-restore sa ministry. Sabi ko, hindi mo naintindihan yung sinasabi mo. Hindi ako ang magre-restore sa iyo, ang Panginoon. Paano kayo re-restore? Tatanungin ka ng Diyos, anak, mahal mo ba ako? Tanong ko sa iyo, ilang beses mo dininay si Jesus? Then, kung may bilang ka sa utak mo, ganong karami ding beses kailangan mong tugunan yung pagmamahal mo sa Diyos. Ano sabi ng salita ng Diyos? Peter, do you love me? Sagot ni Pedro, yes, Lord. Then, sa kanya ibinigay, feed my lambs. Tend my sheep. Feed my sheep. Pag naintindihan mo yung proseso na tinuturo ng Biblia, okay? Hindi ikaw, hindi ako ang namimili, ang Diyos. Hindi ako, hindi ikaw ang nagtatanong, ang Diyos. Ngayon, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sabi ni Jesus, if you love me, you obey my commands. Tama? Then tatanungin kita bilang pastor, have you obeyed the commandment of God? One of the greatest commandment of God is number 1, love the Lord your God. Ulit, love the Lord your God. Wala, naayaw na nyo. Uwian na tayo? Ulit, love the Lord your God with all. Ulit, with all. Malinaw ba sa inyo with all? Kasi sabi ni SM, we got it all eh. Sabi ni Bilyar, all. Kung sinasabi mo na mahal mo ang Panginoon, ang sabi ng Diyos, you have to love me with all. In short, ayaw ng Diyos ng portion. Ayaw ng Diyos na tinitipid mo siya. Ang gusto ng Diyos, mahalin mo siya ng buo. At nilagyan niya ng kategory. Ang sabi niya, una, magsimula ka muna anak sa puso mo. Kasi ayaw ng Diyos na may kaagaw. Sabi niya, I'm a jealous God. Ayaw niya ng kaagaw. Dapat ang pagmamahal mo sa Kanya, buo. Pangalawa, ang sabi niya, mahalin mo siya buong kaluluwa. Pangatlo, buong isip. Pang-apat, nadagdag pa doon yung lakas. Pag tinignan ngayon natin yung sinasabi ng salita ng Diyos na pagmamahal,
Sinong nauuna? Ministry o pagmamahal? So, pasensya na kayo, kikwento ko lang sa inyo to. Nakakita ako ng parang newlywed. Okay? Sabi ng lalaki sa babae, dapat gawin mo yan, ikaw yung babae. Na parang obligasyon niya yun. Ewan ko narinig nyo na yun. Nakarinig na ako ng ganun. Pumintig yung tenga ko. Alam mo bakit? Para bagang obligasyon mo na gawin mo yun. O de, ilagay ko ngayon sa pagiging Kristiyano. Obligasyon ko bang tumayo dito at mangaral? Obligasyon ko ba na mag-asikaso ng music ministry at magpa-awit? Hindi, pastor ka eh. Tandaan nyo, bago ako naging pastor, yun na yung function ko. Kaya nauuna ang function bago ang position. Hindi position bago ang function. Tandaan mo, hindi ibig sabihin babae ka, nanay ka. Hindi ibig sabihin lalaki ka, tatay ka. Pwede kang magkaroon ng anak, pero hindi ikaw ang kikilalaning tatay ng anak mo. Bakit? Sino ang tatay? Sino ang nanay? Yung nag-anak? Kung sino ang nangalaga. Tingnan mo yung katabi mo. Pag naintindihan mo yung prinsipyo na yun, kaya meron ako mga magulang, pag nakakausap ko sila na single, talaga naiyak. Bakit? Hindi na raw siya kilala ng anak niya. Kasi nag-abroad eh. Hindi na niya kilala ng anak niya. Sabi niya, kaya ako nag-abroad, pastor, kasi gusto ko mabigyan ng magandang buhay yung anak ko. Sabi ko, tama naman yun. Wala mang mali doon. Kaso lang nagkulang. Nagkulang. So, pinaalaga mo lang sa lola eh. So, sino ngayon ang kinilalang nanay? Ha? Hindi na ikaw. Bakit yung aso mo? Sino nag-aalaga ng aso mo? Sino? Ikaw! Ulit. Mukha yatang di tayo nagkakaintindihan eh. Kasi yung aso, hindi magiging maamo sa'yo kung hindi ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Ano, okay ba? Naintindihan mo pala. Wala akong kailangan ni-explain na iba pa. Kasi naintindihan mo yung prinsipyo. O mahal mo ba ang Panginoon? Yun ang tanong. Kasi kung mahal mo ang Panginoon, sabi niya, dapat matutunan mo rin mahalin yung kapwa mo. Ito ang pinakamahirap sa lahat. Kasi pwede mong sabihin sa puso mo, mahal ko ang Diyos, pero wala naman nakikita sa iyo na pagmamahal. In short, na mindset mo lang yung sarili mo. Nagkaroon ka lang ng hangin sa ulo. Nakumbinsi mo yung sarili mo na mahal mo ang Diyos, nakumbinsi mo na naniniwala ka sa Diyos, pero sa totoo lang, hindi. Kita mo? Paano mo malalaman ngayon, pastor, na totoo nga? Sabi ni Jesus, Sabi ni Jesus, hindi sabi ko. Sabi niya, makikilala mo sila sa kanilang mga malinaw? Si Pastor William, nag-hire ng construction worker. Sabi niya, ano po ako? Tile setter po ako. Sabi, subukan mo. Testing mo. Ayun. Kita mo yung office ng ng teacher. Nakaumbok ng ganon. Kasi tile setter daw siya. Makalipas ang ilang oras, dumating si pastor, sabi niya, ba't nakaumbok yan? Di ba sabi mo tile setter ka? Totoo to, true to life ito. Hindi na nagpakita.
Ang problema, yung materyales, yung ano, paano nga? Tingnan mo yung katabi mo. Tile-setter ka din? Ano? Minsan gusto mo yung sahod gusto mo yung posisyon pero wala kang function. Mali. Hindi ganun. Gusto mo ikaw may hawak na sandok, hindi ka naman masarap magluto. Naintindihan niyo yun? Kailangan naintindihan mo na ang paggamit ng Panginoon ay hindi dahil para magkaroon ka ng posisyon. Ang paggamit ng Panginoon ay para sa kapakinabangan ng katawan ni Kristo. Amen? Ngayon, pag ayaw nyo kumanta dito at nauubos na yung mga singer ko dyan, tatawagin ko na yung nagbibidyo kayo doon. Kasi yun, talagang nagpa-practice gabi-gabi. Tingnan mo yung katabi mo. Ba't sila nagsusubok? Ikaw hindi? Tanungin natin yung mga kalalakihan. Lalo na yung mga driver dito. Ano ang nauuna? Lisensya o marunong mag-drive? Tanungin lang. Ano lang to? Natural na tanong lang. Sino nauuna? Pastor, di ba bawal ka mag-drive pag wala ka lisensya? Hindi nga. Sino nauuna? Nag-drive o lisensya? Kayo naman, lokohin niyo pa ako. Nag-drive ka nang walang lisensya, tama. Kasi paano nga, Sabi nga nila, sa Pilipinas lang daw may ganon. Sa Pilipinas lang ang may ganon. Para magkaroon ka ng valid ID, ang requirements ay valid ID din. Pumunta sa isang government agency, mag-apply po ako. Nakalagay the requirement, present one valid ID. Wala nga akong valid ID, kaya nga ako mag-a-apply ng valid ID. Requirement po, kailan may valid ID kayo. Ha? Hindi mo alam talaga paano mo gagawin. Kasi ang requirement para magkatrabaho, kailangan may experience ka muna sa trabaho. Wala nga ako experience kaya nga ako mag-a-apply ng trabaho Kaso ang requirement sa trabaho, kailangan with experience. Paano ko gagawin yon? Isipin mo. Sige, sa sira talaga ulo mo. Only in the Philippines. Okay? Katawan ni Kristo. Tama? Katawan ni Kristo. Sino ba talaga nauuna? Function o posisyon? Tama? Tama? Sino sa inyo dito marunong sumayaw? Hindi po ako marunong sumayaw, pastor. Di ba pwedeng matutunan? Amen? Gulat kayo, nagsusumba nga kayo Hindi kayo marunong sumayaw? Hindi nga. Hindi nga. Kita niyo? Marunong kayo. Pag marunong kayo ng body coordination, okay, steps na lang yung aaralin nyo. Ngayon, meron talagang tao na kahit anong gawin mo, yung sabing kaliwa, talagang kumakanan. Hindi niya gift yun. Yung tipong pag nagbibit na yung drum, yung palakpak niya nasa gitna. Talagang wala talaga sa beat yun. Nakuha mo na? Oo. Parang may pinapatay na lamok. May nahabol na beat na hindi niya mahabol-habol. Meron talagang ganun. Naintindihan natin yon. Pero, kumakanta ka sa CR. Kumakanta ka sa CR. May boses ka naman pala Pag galit ka, rinig ng kapitbahay. Hanggang 2 bloke? Sobrang lakas naman nun. So, di ba asset yun? Kasi nandun kami sa mission kakantahan kami, praise and worship. Bigla namatay kuryente. Ang bira! Ano gagawin ko? Di ba? Ano gagawin ko? Wah! Asset yun Kaya mo lumakas. Tingnan mo yung katabi mo. May asset ka dyan, ayaw mo gamitin?
Kaya mo naman yan? Tama. Pero talaga natutuwa ako dun sa na ganap na misyon, ito lang, kakatapos lang. Kasi lahat may ginampanang tungkulin. Hindi man ako nakatulong sa kitchen, okay? Kasi ang ginawa ko lang kumain. Okay? Pero, yung bahagi na yon, yung kitchen, wala nang tulog. Luto na ng luto. Hindi na nagluluto yung iba, hiwa naman ang hiwa. Diba? Iniisip ko nga doon, habang natutulog sila, naghihiwa sila. Pero kung ano, bahala sila doon. Di ko alam eh. Malay mo, hindi ko alam eh. Baka nananaginip pa yun, di ba? Yung iba naman, di ba? So, meron silang mga kanya-kanya nilang mga ginampanan doon sa mission. Nakakatuwa kasi katawan tayo. Pwede ko bang sabihin, ako na yung mag-worship lead, bahala na kayo sa iba. Di ba, tulungan tayo? Ang pangit naman nag-worship lead si pastor do, wala naman napalakpak, no? So yung palakpak na yun, tulong yun. Amen? Lalo na encourage yung mga ibang mga pastor. Kasi yung ibang mga pastor doon, pag-give up na. Pagod na sa ministry. Ayaw na nila. Di ba? Pero nung dumating tayo doon, nabuhayan sila ulit ng loob. Lalo na tanggap nila yung gitara at saka yung portable speaker na di baterya. Rechargeable eh. Ibig sabihin, pwedeng walang saksakan, pagpunta mo sa bundok, gagana yon. May mikropono. Tuwan-tuwa sila. Parang na-energize ulit sila. Gusto ko ulit maglingkod. Di ba? Sumagot si Pastor William. Sabi niya, kami po, gagawa kami ng ganyan, no string attached. Yun ang sabi ni Pastor William. Sumagot yung isang pastor. Sabi niya, paano no string attached, pastor? Binigay mo gitara. Pasensya na kayo, daddy joke yun eh. Mga daddy joke, di nagigets ng mga iba, pasensya na ho kayo. Sabi niya, sana tinanggal mo, pastor, yung string. Kasi no string attached eh. Binigay gitara. May string nga naman yung gitara. So, natawa na lang kami. Imagine mo, naisip nila yun. So, iba-iba talaga tayo naisip, di ba? Pero ganun pa man, mapa-joke yun, mapa-totoo yun, kung ano pa man. Isang katawan tayo eh. Kaya bang abutin ng UCF yung lugar na yun? Kailangan natin na manggagawa. Meron na mga pastor na nandun. Tulungan natin yung mga pastor doon. Sila aabot ng mga nawawalang kaluluwa doon. Kasi isang katawan tayo ni Kristo. Amen? Kung bakit tayo isa lang, isang katawan lang. Hindi yan UCF lang. Hindi. Okay? Marami ang mga panambahan ng Panginoon. Hindi UCF lang. Ngayon, dito tayo tinawag ng Diyos sa UCF. Amen? Di ba't hindi tayo magpagamit dito? Amen? Tingnan mo yung katabi mo, magpagamit ka na. Upo ka ng upo. Pagamit ka rin. Amen? Kasi tinawag tayo ng Panginoon sa isang katawan. At kung bakit ka naging bahagi ng katawan, kasi may function ka. Bago ako magtapos yung anak ko lumapit sa akin. Sabi ko, ano yung tinitingnan mo? Sabi niya, unan. Sabi ko, ba't ka bibili ng unan? Para sa puwet. Yung yung sa upuan, di ba? Sabi ko, laki-laki puwet mo eh. Hindi mo naman kailangan bumili ng unan sa puwet, malaki na puwet mo. Ang bumibili lang ng unan, yung walang puwet. Kulang siya dun. Kaya kailangan niya ng unan. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi niya kailangan ng unan. Kaya yung malikot sa upuan, yung hindi makaupo ng maayos, yung malikot sa upuan, walang puwet. Ang sakit na ng puwet niya kaya siya galaw ng galaw. Hindi niyo ba alam yon? Alam ko yun, principal ako alam ko yun. Kaya ba nakakita ako ng mga bata na malikot sa silya, kasi hindi pa develop yung kanilang body, kulang pa ng taba dito. Pag nakaupo sila ng matagal, masakit tumatama yung buto nila. Kaya nagalaw sila. Tingnan mo yung mga medyo matured na. Tingnan mo, pag upo niyan, pirming-pirmi. Walang galawan.
Bakit? Komportable. Malambot ang cushion. Di ba? Ganon yun. So tayo katawan. Sana naintindihan niyo ako. Katawan kasi tayo. Tama. Di ba? Tama. So, tignan mo yung mga, yung mga maiitim na. Di ba? Pumunta sa bilad ng araw. Di ba wala na siyang iitim pa? Nakakita na ba kayo ng maitim na namumula? Okay, kaya ang bansag namin sa mga medyo ibang ang complexion ng skin, medyo maitim. Sabi namin, yung maitim kasi, 'di ba pag nainitan, mangyayari? Magbabaga. Kayo talaga. Ngayon, pag sumobra yung pagbaga niyan, ano mangyari? Mamumuti din yan. Di ba? Pero yung mga medyo maputi-puti dyan, pag natapat yan sa mainit, ano mangyayari? Mamumula muna. Di ba? So, huwag niyo pong sabihin na kulang kayo o sobra kayo. Tinawag tayo ng Diyos sa isang katawan. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, mahalaga ka. Kasi parte ka ng katawan. Tinawag ka ng Diyos. Kaya magpagamit ka. Amen? Amen. So magtatapos tayo. Ibigay ko lang sa inyo yung 4 na prinsipyo, parang recollection lang. Unang prinsipyo, ang church ay isang katawan. At itong katawan na to ay katawan ni Kristo. Pangalawa, ang church ay isang katawan. Ngunit maraming bahagi. Pangatlo, ang church ay isang katawan. Kaya bawat miyembro ng katawan, ang Diyos ang nagtatalaga. Panghuli, ang church ay isang katawan. Dapat marunong tayong mag-alaga sa bawat isa. Hindi naman yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, simula ngayon, alagaan kita. Mamahalin kita. Magmamalasakit ako sa iyo. Tama? Huwag mo antayin na lawit na yung dila niya sa kamutulungan. Tama? Yan ang ibig sabihin ng katawan. So, basahin natin ang Ephesians chapter 4, verse 16. From whom the whole body, joined and knit together by whatever joint supplies, sabi niya, according to the effective working by which every part does its shares. Sabi niya, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Now, ito yung tanong ko sa inyo. I hope nilagay niyo sa LCD yung tanong. Ito yung tanong. Sabi nung isa, what is the church doing for me? Pangit yung tanong, no? Tanong niya, ano ba yung ginagawa ng church para sa akin? Dapat ito ang tanong. What can I contribute to the church? To the fulfillment of its vision and mission. Hindi mo dapat tinatanong, ano ba yung ginagawa ng church para sa akin? Bagkos, ano ang nako-contribute ko para sa kalaguan ng pinapagawa ng Diyos sa atin? Amen? Tingnan mo ulit yung katabi mo. Huwag naman puro kabig. Ulit. Huwag naman puro kabig. Amen? Okay. Sabi ko dito, let us be different as God intended. Each contributing our unique gifts and ministries which He has given to the edification of the church and to the glory of God. Alam mo, God has reminded me once again that we are one body.
Sabihin nyo, ang galing ni pastor, kaya niyan. Yes, kaya ni pastor yan. Walang problema yan. Pero di ba mas madali ang trabaho pagkasama ka? Amen? Amen? Oo. Ako katulad ko, binugbog din ako kasi nag-drive ako eh. Di ba? So, wala ka namang magagawa. Yung driver di naman naiihi, pero yung pasahero mo naiihi. Tama? O di, stop over ka na naman. Tama? Tapos, pag stop over, pag sakay nila sa sakyan, biglang, tulog na. Yung driver, hindi man pwede mag-ganun. Nakakita ba kayong driver gumanon? Hindi, di ba? So, yung mga pasahero, tulog, yung driver, bangag. Kailangan dilat niya yung mata niya ng gano'n, kahit na hindi pwede. You see? So, yung driver nagsasakripisyo para dun sa kanyang pasahero. Tama. Praise the Lord, walang nahulog sa bangin. Kanina nakita ko sa news, may jeep na nahulog doon sa Pagbilao. Dinaanan natin yun. Oh. Hindi tayo yung nahulog sa bangin. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi kasi bangag yung driver. You see? Pag naintindihan niyo yun, maintindihan niyo na lahat merong ginawa, lahat may kinontribute. At ang papuri, lahat din sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay. Sabi mo sa katabi mo, bahagi ka ng katawan. Tinawag ka ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kayo po ay nanonood sa UCF TV.